Mga ka-eats, welcome na naman sa panibagong vlog at nandito na kami ulit sa Tokyo, Japan. And dahil dyan, meron tayong bagong hotel na ipapakita sa inyo. Sa mga bago naming subscribers dyan, first time nyo ito makikita. Sa mga luma, binalikan namin to kasi gandang-ganda kami sa hotel na to. Very homey, maganda yung location at kumpleto sa gamit. Dahil isa tong apartment style hotel. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe kasi marami pa kaming videos at syempre, marami tayong videos na nagawa na panoorin nyo, lalo na sa may mga small kids dyan. Perfect yon para sa inyo kasi syempre, iniisip namin, yung mga katulad namin, katulad ninyo, kapag kami ay gumagawa ng mga vlogs. So kami ang Eatsplorations, kung bago kayo dito, nagka-travel kami, mahilig kami gumala at kumain. So itong video na to, papakita namin yung apartment style hotel na nahanap namin sa Asakusa area at syempre mamaya tatry namin mag food trip sa may Asakusa. Simulan natin yung video. Tara, let's go! Matcha yuzu pala siya. 3 single beds talaga to na magkakahiwalay. Pero since a family of 5 kami with small kids, pinagkabit-kabit namin para siya isang malaking XL bed na. Meron tayong Shio Ramen na mukhang appetizing talaga. Tapos itong kulit, yung theme park. Ito yung theme park. Right in the middle of Asakusa. Crunchy and stretchy yung cheese. Grabe naman ka-cheesy yan. Ayaw maputol. Maraming pwedeng isabit dito. Nakita ko yung shorts ko. Nakasabit. Nakita namin tong cute na Sanrio shop. Ang laki ni Hello Kitty. Makikihigop ng Shio Ramen ni Mami B. Ibang klase rin. Good. Ito na po pala yung main temple. Tapos bandang side ng temple itong pagoda na marami pong nagpapapicture. Pero bago yun mga ka-eats, huwag niyong kalilimutan gamitin yung aming mga promo codes para sa inyong mga travels para makasave din kayo na pwede ng pangkain, pwedeng pang tour, pwedeng panggala, pwedeng pampasalubong. Eats Agoda at The Tans para sa Agoda Hotels, pwede rin Agoda Eats tapos Tans Activity, sa Agoda Activities tapos pwede rin sa Klook, Eats Klook or The Tans Klook. Tara, simulan natin yung room tour. Pagpasok nyo pa lang ng room na ito, may full-length mirror na. Siyempre, since Japanese hotel to, property, kailangan yung sapatos nandito sa area na to. Bawal itapak sa pinaka-bedroom. Tapos, meron tayong Japanese toilet na automatic yung ilaw. Tanan! Diba? Tapos, dining table for 3. Nagbe-breakfast yung mga kids ngayon. Maraming salamat kay Mommy B na nag-take out ng breakfast from 7-Eleven. Tapos ito, napakahabang, parang desk storage kineme, na ang laki ng storage hanggang dito meron yan. O, di ba? Tapos, smart TV, maraming pwedeng isabit dito. Nakita ko yung shorts ko. Nakasabit. Sorry. Mahilig ako magsabit. Tapos magsampay dito ng mga coat, jacket, sweaters, patong ng gamit. Tapos, meron silang balcony dito with the view of the neighborhood. Pag dito kayo nagstay, tatawid lang kayo. May nakainan ako dati na masarap na sushi shop run by an old couple. Nako, itry ninyo yun pag naabutan nyo sila. Tapos dito, may headboard. Nakita nyo, meron silang outlet. Meron USB-A. Tapos mayroon na rin controls dito. Oh, ayan, may pa-lighting controls. Tapos, 3 single beds talaga to na magkakahiwalay. Pero, since a family of 5 kami with small kids, pinagkabit-kabit namin para siya isang malaking XL bed na. Pero kung 3 kayong adult na ayaw nyong magkakamukha kayo at the end of the night, pwede nyong paghiwa-hiwalayin. Hiwalay talaga siya. At ang maganda pala dito, hindi ko napakita sa reels kanina. Meron silang provided na pajama set. Hindi ko nga alam kung kasya. Parang hindi siya kasya sa akin. Pero siguro kung medyo... Kay Mami B, kasya to. Kasyang-kasya. Diba? Ang cute. Tadan! Parang wrap around daw siya. Ayan. So, tara. Ang maganda pala dito, pwede rin ilagay yung mga bagahe sa ilalim. Kasyang-kasya yung aming mga bash luggage dyan.
Lalagay ko na rin yung link, nakakalimutan ko. Lagay ko yung link sa my description box para makita ninyo yung official store nila. Okay, tapos dito, syempre kakain kayo, di ba? Para may makain kayo, kung gusto niyo magluto, pwede kayong magluto. Meron silang kitchenette, induction, merong exhaust, may mga gamit pang luto, tapos microwave, kettle, ref, at ang maganda dito, grabe yung pagkaka-label nilang pang-segregate ng basura. Parang 3 lalagyan, tapos pinakamalaki syempre sa plastic bottles. Okay? Tapos pagpasok niyo dito mga ka-eats, vanity area, at kung marami kayong daladalahan pag nagka-travel, pwede na kayong mag-goodbye sa kanila kasi pwede kayong maglaba. Pero paano patutuyuin yan? You may ask. Pwede niyong patuyuin yan gamit ito. May manual naman sila na provided para magkaintindihan kayo ng controls. Ang maganda dito, pag naglaba kayo sa gabi, paggising nyo, tuyo na siya. Guaranteed yan. Ilang beses na namin na-try yung mga ganito sa Japan, panalo. Dito naman, so dito nyo pwede isabit yung mga hangers. Merong mini bathtub, hot and cold shower syempre. Tapos, yung kanilang shampoo, body wash at conditioner. Kasama na yan mga ka-eats. Diba? So, binook namin to sa Agoda, almost 45,000 for 25, 26, 27, 28. 4 nights. So, mga almost 11 plus thousand. Pwedeng-pwede na mga ka-eats kasi grabe. Siguro mga 9 to 10 minute walk to the nearest subway station. Tapos 14-15 minute walk to Sensoji Temple. Tapos meron din malapit na park, si Sumida Park. Merong malapit na Fluffy Pancake Cafe, si Fuku Cafe na nasubukan na namin. Tapos may 7-Eleven, may Family Mart, may grocery, the works, mga ka-eats. So, kung may kasama kayo mga kids, senior citizens, perfecto. Meron din silang elevator. Kasi minsan may mga hotel sa Japan na walang elevator or Airbnb na walang elevator. Ito meron. So, hindi na kayo mag-aalala kung marami kayong dalang gamit or mabibigat yung mga gamit nyo. So, kung maghahanap kayo ng mga hotel, apartment-style hotel sa Japan na pwedeng pampamilya, i-search nyo lang sa Agoda. Hotel Sales Asakusa. Tapos, i-book nyo na for your next Japan trip. At don't forget to redeem our codes. Nasa description box yung link. Maraming salamat sa panonood. At kita-kita tayo mamaya kapag tayo ay nag-food trip sa Asakusa. Bye-bye! A few minutes later, mga ka-eats, naglakad na kami from our hotel, na Hotel Sales Asakusa, papuntang Sensoji area. At I believe medyo malapit na kami kasi kita na kagad si Tokyo Skytree. Tapos may nakikita akong shopping street. I would believe na malapit na. So tatawid kami. Tapos baka pag tagos itong shopping street na to ay malapit na tayo sa Sensoji. Alabangan natin. Tingnan natin kung tama yung hula ko. Nandito na kami sa loob ng isang shopping street. Apparently medyo malayo pa pala. Pero dire-diretsuhin lang natin to mga ka-eats. Tapos at least meron tayong konting sightseeing along the way. So dahil may mga stores na ganyan. Tapos dito may mga stores na ganito. May mga pagkainan. Tapos merong parang supermarket grocery. Tapos meron na rin ditong restaurant. Tapos dito merong Kobe beef. Meron ditong traditional craft center. Tapos dito, may restaurant din. Galing. Usually, mga ka-eats, kapag nakakita kayo ng shopping street, pasukin ninyo kasi marami kayong mapapala doon. Ibig sabihin yan, meron talagang shopping at dining doon. Tapos, samahan nyo na rin ng sightseeing. Kaya sulit na sulit makakita na ganito. At kapag umuulan, may shield pa kayo sa ulan, di ba? Galing. Mga ka-eats, mukhang nandito na tayo sa gusto nating puntahan. So parang stretch siya ng puro mga kainan dito sa may Asakusa. Simulan na natin yung ating food trip dito sa Asakusa. So may nakita tayo ng matcha store. Tara, tingnan natin kung okay ba. Ang pangalan nitong matcha place na to ay Matchamon.
Meron silang matcha latte, meron silang matcha einspanner, tapos ito pa yung mga ibang matcha nila. Yung matcha latte is 780. Tapos meron din silang ice cream, tapos may iba pa silang siniserve na matcha drinks. Ito pala yung kanilang IG handle at located pala sila sa Hanayaki Street dito sa Asakusa. So itong street na to, buong to, Hanayaki Street ang tawag. Mommy B got the goods. Magkano po itong matcha ice cream? Yung total niya, 1,330. Ito 1,330. Okay, 780 itong matcha latte. Paki-subtract na lang mga ka-eats para malaman ninyo. 780 itong matcha latte na mukhang glorious. Try na natin. Matcha yuzu pala siya. Ang sarap. Interesting kasi naglalaban yung lasa ng matcha sa yuzu pero nagbi-meet sila sa middle. Masarap. Maybe pa-try ako nung ano. Try natin to. Masarap talaga yung matcha niya. Creamy pa. Grabe. Bagay na bagay din sa milk ang creamy. Tapos parang, nagbabalance talaga yung lasa ng milk sa matcha and yung tamis. Even the matcha yuzu gelato, must try. So pag nagawi kayo sa Hanayaki Street, hanapin nyo tong Matchamon. Hindi kayo magsisisi mga ka-eats. Winner siya. Alive na alive tong food street na to. Merong agesan na pila. Tapos ito taiyaki. Tapos hanggang doon, gabi mukhang marami pang makakain mga ka-eats. Mga ka-eats, next stop natin isang ramen place na nagagalan Chuka Soba Goro Asakusa. Dito lang din sa nakalimutan ko yung street. Basta yung same street as yung Matchamon. Kaya tara, punta natin. Let's go! Ito yung storefront, mga ka-eats. Tapos, pwede silang cash and cashless. Ito yung pangalan. Chuka Soba Goro Asakusa. Ito yung kanilang menu. Pero kapag kayo ay nag-order, open pala sila 11 a.m. to 9 p.m. Tapos pag nag-order kayo, ito yung kanilang ordering machine. Kapag cash, pwedeng cash muna, pasok nyo, pili. Tapos kapag katapos na, press nyo, lalabas yung sukli. Yung resibo, bibigyan nyo sa kanila para mag-order. Dumating na yung aming mga order. Orange juice, green tea, large fried rice. Meron tayong Shio ramen na mukhang appetizing talaga. Handmade gyoza at shoyu ramen. Dito sa Chuka Soba Goro Asakusa. Tikiman time na mga ka-eats. Wow, grabe. Sarap. Shoyu ramen. Yung chashu. Ang lambot. Yung the noodles. Gyoza. Wow. Makikihigop ng Shio ramen ni Mami B. Ibang klase rin. Good. Nakakatawa pa yung pwesto namin. Harap namin yung street. Tapos buti pinayagan kami umupo dito sa labas. Sakto kasi for 5 siya. So, masarap yung ramen niya. Maganda yung noodles, bouncy. Ang sarap din ng broth. Yung meat, malambot. Hindi masyadong fatty. Saktong-sakto yung balance. Tapos yung fried rice, nagustuhan naman ng kids. Yung Shio ramen, masarap din mga ka-eats. Kaya kung naghahanap kayo ng masarap na ramen dito sa Hanayashiki Street, try nyo Chuka Soba Goro Asakusa. Hindi kayo magsisisi. Panalo tong savory find na to dito sa may Asakusa. Abangan niyo yung next food find pa natin dito. Nandito na kami sa bandang gitna. Tapos na kami kumain sa ramen shop. Tapos may marami rin talaga mga kainan. May mga tindahan din pala mga ka-eats. Parang may mga second hand shops dito. Tulad nitong makikita nyo dyan. Ito, kamote. Kung mahilig kayo sa kamote. Kamote shop pala siya. Akala ko na sandwich. Kamote nga. Kamote shop. Tapos itong kulit, yung theme park. Ito yung theme park. Right in the middle of Asakusa. Banday na ko yung may-ari. Oo. Kasi kanina may mga sumisigaw dyan. Tapos ito, matcha cafe na naman. Yung kanina, yung Matchamon, masarap eh. Matcharap. Ito, matcharap kaya to. Tawa naman kayo sa comment section. Tapos, ito, para meron pa dyan. Mga finds dyan. Merong matcha na melon pan sa loob.
Tapos, dito, mga souvenir shop. Marami mga ka-eats. Mapapalaban tayo dito. Pero para so far, busog kami. Kaya lakad-lakad muna tayo dito sa streets ng Asakusa. Na talagang parang foodie heaven din siya. Foodie haven. Tapos marami rin makikita na about culture and history dito. Kaya maganda siya puntahan. Kaya marami rin turista, kahit locals, nagpupunta dito mga ka-eats. Nasa dulo na kami ng Hanayashiki Street. Likod lang pala to ng Sensoji Temple mga ka-eats. Kasi kita na namin yung pinaka-temple, si Skytree, at yung pagoda dito sa right side. Break muna tayo sa kain. Dito muna tayo sa temple mga ka-eats. So syempre, this is a place of worship sa kanila. So make sure po kapag nandito kayo sa mga areas na ganito, dapat tayo ay very respectful, very quiet, at syempre observe natin yung customs sila mga kids. Ito na po pala yung main temple. Tapos bandang side ng temple itong pagoda na marami pong nagpapapicture. So parang kung nasa harap kayo ng temple, nasa left side ng temple yung Hanayashiki Street. Linggo ngayon mga kids, so talagang as expected maraming tao. Tapos reminder lang talaga kapag nagpipicture-picture kayo, syempre be mindful lang. Habang naglalakad, be mindful lang of the people around you para wala tayong mabangga, wala tayong maabala, no? At ang kulit nga kasi kahit maraming tao, very quiet pa rin naman yung temple. So ito yung pinaka-temple, mga ka-eats. Tapos tanaw nyo na doon sa malayo. Kung nakikita nyo ngayon si Tokyo Skytree. Tapos ito, yung sikat na parang gate nila. So, muna tayo dito. Marami tayo nag-picture. So, nakita tayo dito. Hindi tayo makabala sa picture sila. Dito medyo mas maingay na. Tapos ito, tanawin mo na natin si Tokyo Skytree. Ayan. Tapos ito sa side, may mga nagbebenta ng mga snacks din. May mga vending machines. Tapos syempre mga sayo mag-picture dyan. Kasi ito na yung view nyo, si Sensoji Temple. Dito sa Asakusa mga ka-eats, marami talagang shoppingan. So, malalakad yun naman siya yung mga streets or alleys parallel to the temple. Yan, tindahan ng mga laruan. Dito, parang noodle shop din. Tapos dito, may mga gelato. Tapos, yung next street, may malaking Uniqlo. At maganda dito, parang karamihan ng benta nila. Parang local. Parang gawang Japan talaga. Kaya medyo pricey rin yung presyuhan. Like, kunwari, isang polo, 3,000 plus yung pusa, oh. Ang cute ng pusa. Ano yung panlinis ba ng tenga yan? Hindi, gusto niya i-gagawin sa buhok ko. Ako, panlinis ng tenga. Ang social naman ng other end. Pag ililinis yung tutuloy. So ito, dito marami dito, na kainan. Tapos makita nyo to yung mga anong tawag dito? Sa kalesa. Kalesa pero tao. Rickshaw pala. Dito tayo. Diretso tayo dito. Kakaliwa yan. So ito, makita nyo naman, parang mas buhay lang tong area na to mga ka-eats kapag kaumaga. Kasi medyo mga 5 or 6 parang sarado na most of them. Which is wala na rin masyadong turista dito. Kaya sarado na rin yung mga shops. Pero pag ganito na tanghali, hapon, ako expect talaga yung crowds. Lalo na ngayon kapag linggo kayo nagpunta. Grabe mga ka-eats, lahat ng mga tents na yan, parang puro kainan. Mga yakiniku, mga noodles, tempura, udon. Tapos ito, ang kulit, may nakita akong familiar face. Donki. Pero alam ko ito yung sikat na donki dito sa Japan, sa Asakusa, dahil sa magandang facade niya. Tara mag-video at mag-picture tayo doon. Pero bago yun, ito muna, yan, dami pa, mga crepe. Tapos dito, meron naman mga Kobe beef. Tapos, grabe yung quality ng Kobe beef, oh. Nakakapanood ko lang, parang ang tatlong klase pala yung Wagyu sa Japan. Kobe, merong
Mayroong Kobe, tapos mayroong Matsusaka, tapos meron ding isa pa. So, 3 lang sila na parang talagang legit na nirespetong Wagyu. Fun fact. Aside sa mga pagkain, meron din mga thrift shop. Kung mahilig kayo mag-thrift shopping. Yan, no? Tapos, yan, marami. Mga wine and beef. Tapos ito yung building, yung Richmond. Yan yung building na may Uniqlo, mga ka-eats. Tapos ito, Maguro. Pag nakita niyo yung Maguro, alam niyo na yun. Tuna yan, mga ka-eats. So, tuna place. Tapos ito na, yung Don Quixote na sikat, si Asakusa Don Quixote. Mga ka-eats, kung kailangan nyo ng restroom dito sa may Asakusa, hanapin nyo lang itong pagoda na ito. Tapos merong street na mararating ninyo itong matcha shop na to. Tapos itong arkong to, merong restroom dyan. Okay? Just bring your own soap na lang kasi wala silang soap. Pero kung kailangan nyo mag-restroom, meron dyan. Sa street kung saan may restroom at yung matcha store, marami rin mga kainan na locals. Okay? Local shops. Tapos dito rin makikita yung Imo Pipi na sikat na kamote. So, titingnan natin kung makakabili tayo. Pero dito yan, meron din parang theater for shows. Tapos ito, meron dango. Ito, tindahan. Hindi, parang rental ng kimono. And then, dito, merong kainan ng ramen, fried rice, curry rice, at omurice. Pero bago yun, mga ka-eats, magka-curry pan muna tayo. Dito, sa isang lugar, malapit lang sa shopping streets of Asakusa at dito sa Uniqlo sa may Richmond, puntahan natin tong shop na to. Say hello to Giraffa, isang shop na nagsispecialize sa curry pan. So, 500 yen. Tapos meron siyang box of 4 na 2,000. Meron din silang drinks, mga ka-eats, at cash only. Ito na yung 500 yen na curry pan ng Giraffa. Wow! Let's eat. Sana ni Mommy B. Wow. Cheesy. Tapos kita nyo agad yung curry, mga ka-eats. Subukan na ni Mommy B. Wow. Crunchy and stretchy yung cheese. Grabe naman ka-cheesy yan. Ayaw maputol. Masarap pa rin. That looks good. Must try. Ang maganda dito sa Giraffa, bukod sa masarap na yung kanilang curry pan, meron pa silang designated eating place dito sa kanilang pwesto sa loob. Importante yun kasi very big in Japanese sa bawal yung magkumain habang naglalakad. So at least ito, may enjoy nyo naman yung kinain ninyo at talagang masarap siya. Tapos, kid-friendly rin yung lasa ng curry kasi hindi siya matapang at medyo manamis-namis. Tapos, very cheesy. Kaya kung naghanap kayo ng curry pan na masarap, puntahan nyo tong Giraffa dito sa Asakusa. Mamaya, kakain pa ulit tayo, mga ka-eats. A few stores away lang bago yung kamote sa Imo Pipi. Bili muna tayo ng takoyaki dito sa Takomaru, mga ka-eats. Tara, let's go. Ito yung Takomaru, mga ka-eats. Isang shop na nagbebenta ng takoyaki at iba pa dito sa may Asakusa. Tapos maganda dito kasi may table sila sa labas. Ito yung kanilang menu, mga ka-eats. Tapos kitang-kita nyo na fresh na ginagawa yung takoyaki. Walang waiting time, mga ka-eats. Nandito na yung ating 6 pieces na takoyaki mula dito sa Takomaru sa Asakusa. I believe this is around... Beans, can you please check how much na takoyaki? Parang 600. 800 for 6 pieces pala, mga ka-eats. Mukhang masarap siya kasi marami kumakain sa labas. Takoyaki dito sa Takomaru sa Asakusa, malapit lang sa Sensoji Temple. A few steps away lang mula sa Giraffa Curry Pan. Ang sarap ng sauce, mukhang gawa nila. Kasi parang iba siya sa sauce na mga natikman namin. Konting crunch sa labas, tapos saktong mushiness ang loob. Tapos yung dashi niya, medyo manamis-namis at punong-puno ng umami. Kaya kung gusto ninyo ng masarap na takoyaki dito sa Asakusa, pumesto na kayo kagad dito sa Takomaru. Hindi kayo magsisisi, mga ka-eats. Masarap siya. Sauce pa lang, ulam na.
abangan nyo pa yung ibang food finds namin dito sa Asakusa. Mga ka-eats, lakad-lakad muna kasi medyo busog-busog pa. Ito yung Asakusa Don Quixote na sikat lalo na kapag gabi kasi maganda yung ilaw dyan. Dito sa street na to, sa may bandang kanan niya, meron mga food trucks. So dito para mga inuman. Ito yung sinasabi ko kanina na Richmond na may Uniqlo. Meron din siyang Sushiro. At parang meron siyang Asakusa Yokocho na food court-ish. Dito meron din Kobe beef. Ang laki ng donkey, gabi. Sa buong building. Tapos dito naman, merong matcha. Meron ding chicken karage. Grabe, karage na food truck. Tapos ito, Turkish kebab. Medyo malamig. Tapos meron tayong beef curry restaurant. Merong laki ng Uniqlo rin, parang buong ground level. Merong Mexican na food truck. Tapos ito, restaurant. Tapos ito, merong pachinko. Dito, meron namang drink. Para siyang banana milkshake-ish. Tapos, yan, dito may Lawson. Actually, ganito ng street na to. Maraming kainan. May Katsuya, may Sukiya. At shout out kay Wonder J. Sabi niya, basta daw may ya. Affordable daw yun o budget friendly. Meron din tayong Ichiran dito, mga ka-eats. Ang galing eh. Pero yung mga food trucks pala, mga lang, siguro 4 to 5 lang pala siya. Kala ko nung una buong stretch. Pero at least kung naghanap kayo ng mga mas makakainan pang iba, meron dito. Malapit lang sa Richmond at Uniqlo and the gigantic Don Quixote dito sa Asakusa. May nakita kaming shopping street, mga ka-eats. Siyempre, daming restaurants, may mga shopping, tapos madami talagang turista. Ang maganda kasi dito kanina, dito sa Japan, kanina ang daming tao sa temple, tapos medyo tahimik na ng mga side streets. Kapag pumunta na naman kayo sa mga shopping streets na ganito, dadami ulit yung tao. No? Pero ang kulit kasi parang merong pockets of calm and quiet. Kahit lakad kayo ng lakad, mahanap nyo siya. So kapag nag-Japan kayo, tuloy-tuloy lang. Medyo misa may mga magugulo talagang area or maraming tao. Pero may mga area rin naman talaga na medyo mas tahimik than iba. Nakita namin tong cute na Sanrio shop. Ang laki ni Hello Kitty. Wow! At kanina nag-gachapon na sila at ito yung haul nila. Oh, that's a nice ring. And Esther Bunny. Nice collab. A collab. And this one. I'm gonna say something. Yes. Not yet in the kite place. Oh, okay. How about you? It's Hello Kitty. It's from Sanrio. Ooh, did you enjoy your gachapon haul? Yeah. Yes. Enjoy! Nagulat kami mga kids kasi parang ngayon na nagpunta kami ng mas maaga. Mas marami pa palang makikita dito sa Asakusa. Yung mga gilid-gilid, mga sulok-sulok, maraming shopping streets. Grabe ang ganda. Saka parang kahit maraming tao, nagfo-flow lang talaga yung mga tao. And wala namang mga pasaway. So nakakatuwa kasi parang ang sarap mag-sightseeing. Ang sarap maglakad, lalo na ang presko nung panahon. Parang siguro mga around 19 degrees siguro ngayon. So, ang saya. Punta kayo siguro mga after lunch hanggang sa medyo magsara na yung mga stores dito para mas ma-enjoy ninyo. Dahil medyo nagutom na mga ka-eats, nandito kami ngayon ulit sa food street kung saan kami kumain ng takoyaki at yung curry pan. Dito tayo sa isang sikat at nag-viral na lugar na baked sweet potato, or meron silang creme brulee-ish na version nun. Tara, tingnan natin mga kai. Say hello to Imo Pipi. Sikat sila sa kanilang baked sweet potato brulee at yung kanilang Mont Blanc na merong ice cream pa. It's like Ube Mama. It's like Ube Mama. Mga ka-eats, cash only basis dito ha. So kung bibili kayo nito at nito, mag-prepare kayo ng 2,200 yen. Combined na yon.
ito na yung baked sweet potato brulee, mga ka-eats, for 800 yen. Tapos ito naman yung kanilang Mont Blanc with ice cream na 1,400 yen. Kakainin natin to sa may area ni Giraffa. Let's go! After almost 1 year, first bite nitong creme brulee na baked sweet potato. Wow. Diba? Ang tamis ng sweet potato talaga. Mas pinatamis pa nung creme brulee. That's good. Ito na yung ating Mont Blanc na may ice cream. Sweet potato din siya. Hop. Walk over the back. Although medyo aesthetic, kahit aesthetic yung sweet potato, parang ang hero for me dito is yung ice cream. Masarap yung ice cream niya. Ang cute lang talaga ng itsura ng parang buhok-buhok. Mga ka-eats, kung naghahanap kayo ng masarap, matamis, at trending na Instagram-worthy din na sweet potato treats, itry ninyo yung Imo PP, itry ninyo yung kanilang baked sweet potato creme brulee, at yung kanilang Mont Blanc na may ice cream. Masarap siya, at hindi din siya ganun kamahalan. 2,200 yen na dalawa na to, 800 yen lang kapag solo to, at 1,400 yen lang kapag solo yan. Until our next food find, mga ka-eats, abangan nyo kung ano pa yung kakainin natin sa vlog na to. Mga ka-eats, sana na-enjoy ninyo yung ating hotel, room tour, no? Doon sa favorite natin. Favorite kasi twice na namin na-stayan na Hotel Sales Asakusa. Tapos, pwede nyo pang gamitin yung aming codes doon sa Agoda. At sa Klook din, kung gusto nyo sa Klook, pwede para maka-discount kayo no, sa inyong stay. Tapos sana na-enjoy ninyo yung paglalakad namin sa Asakusa area at ang aming mini food trip sa mga kinainan namin ngayong araw. At salamat sa pagsama sa amin. Dito muna namin tatapusin itong vlog na ito. At siguro mayroon pa tayong isang vlog tungkol sa ating pupuntahan sa isa pang lugar dito sa Tokyo bago kami umuwi ng Manila. Maraming salamat sa panonood at sana mag-subscribe na kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel para naman updated kayo sa aming mga pinupuntahan at mga kinakainan. Maraming salamat sa panonood, mga kids. Until our next kain at gala. Bye-bye!